Usapan na pagdating kay Liza. Dahil hindi na niya ito kapatid eh. Asawa ng kanyang kapatid ba, kababayan? Dahil sa video ipinost mismo ni Amy Marcos, mga kababayan, na ewan lang natin kung ano ang intensyon nila dito. Noong nagkita sila ni VP Sara Duterte, isang maikling clip po, mga kababayan, ay nabanggit ang tatlong personahe. Si Margie, si Tony Boy, at si Liza. At bagamat hindi malinaw ang audio, mga kababayan, ipinost pa rin ito ni Amy Marcos at milyon-milyon na ang nakakita. Anong purpose ito, mga kababayan? Patungkol pa naman ito sa pagdurugo daw ng ilong. Ewan na natin kung sino talaga tinutukoy yan nila sa ang, tatlong personahe, mga ang kababayan. ebidensya na talagang cooking addict. Eto, mga kababayan, ha. Ang Sobrang post na ito, singhot. mga kababayan, ay galing mismo kay Amy Marcos. Tingnan nyo, Senator Amy R. Marcos, may checkmark, mga kababayan, meaning siya ang nag-post. At sa anong kadahilanan, ewan lang natin. What is the purpose? May na motibo bakit si pinost Amy ito niyan. ni May Amy ibig Marcos? sabihin siya, kaya Nagbibigay na ba siya pinupost. ng hint sa pagiging judictus Ah. ng mga taong, ewan na natin, ha? At lumalabas, mga kababayan, na parang intentional ang videong ito eh. Dahil may nag-video na kaagad, mga kababayan, pagpasok pa lang ni Sara. Kaya nga. At kampo yan ni Marcos, ha? Dahil si Marcos ang nag-post yan eh. Pumasok sa Inday. Naabutan daw niya si Amy. Dala-dala pa rin ni Inday yung kanyang tumbler. Mayroong babae, akala natin sa katibinag, pero parang hindi. Sabi ni Amy, may kwento kami about Margie and Tony Boy. Kasi nakita niya si hindi niya nabanggit, mga kababayan. Hindi masyadong nakuha sino yung nakita niya, mga kababayan. Parang sounds like Lisa. Lisa, Ganyan, butod. Dumudugo ang ilong daw. Grabe. Tapos ano sagot ni VP Sara Duterte? Di ba in-invite kayo ni Lisa? So sino ang dumugo ang ilong, mga kababayan? Bakit nasabi ni VP Sara, di ba in-invite kayo ni Lisa? At sino yung hindi nakuha sa audio, mga kababayan, nasabi ni Amy, Butod. dumugo daw ang ilong? Si Base Palaka. sa sagot ni Sara, mga kababayan, baka si Lisa. Bakit nasabi niya si Lisa? Tumango ang babae, mga kababayan, ha? Sabi ni VP Sara, di ba in-invite kayo ni Lisa? Tumango. In-invite kayo ni Lisa. Sabi ni Amy, mga kababayan, nangyari din yan sa akin eh. Tapos andun kami sa peninsula, ang dami-daming tao sa hotel, mga kababayan yan, ha? Tapos tinuro daw ni Amy, mga kababayan, yung dugo, yung ilong na may dugo. Bakit ganyan? Dalhin natin sa ospital, sabi ni Amy. Tapos Pinunasan lang ng ganun. Ay, wala yan. Tingnan nyo, ha. Pinunasan lang, wala yan. Sanay. Alam na alam niya na Tapos lagi na kain yung lang sila mangyayari. ng kain, puro mga dugo ang ilong. Gross. Grabe. Di ba nga, mga kababayan? Yan na nga ang sabi. Hint na ba ito? Di ba alam naman natin, ha? Medically, mga kababayan, kahit sinong magsabi, experts, na kapag sumisingot ng pulburon, sa kakasingot, mga kababayan, dumudugo na ang ilong dahil nasisira yung nasal cavity. Yung mga membrane dyan sa ilong, tumutulo na ang dugo. Ayaw mapadala sa ospital daw eh. Tapos, nakukulat natin eh. Dahil ang issue ng mga tao ito, mga kababayan, ay paggamit ng pulburon. So, hint na ba ito ni na Amy? Ang nabanggit ng mga personality, mga kababayan, na kasama si Liza. At hindi lang po, ha, si Amy ang may sabi niyan, mga kababayan, na-remember niyo si Kati Binag? Si Kati Binag, mga kababayan, may first-hand information. Na inaalok pa ni Lisa Dugo-dugo rin daw ang Marcos. kanilang ilong.
pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na yung what do you call that? Yung uhog mo. Yung uhog. Oh, Kasi then nangyayari sa blood. kanila yan. oh, blood. Oh, tumutulo na yung blood sa ilong. May dugo. That's while they're talking sometimes. Ayan na ha, kinumpirma na ni Amy mga kababayan ha, na yung grupo ng mga ngag-ngag, puro dugo daw ang ilong. Oh, ito na yung sinabi, dati pa ito ha, ni Katibinag nung una niyang paglantad. Panililit na nila. Parang, Oh, oh my gosh. pati ang dugo mga kababayan. Nadidilaan na. Punta na sa bunganga, dinidilaan na lang. Wagan. Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan. Oh, dugo so, na bibigyan yan. mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. Eh, Julie, I feel bad. Kasi I don't Kaya nga sabi ni Amy doon dali na natin sa ospital, dali na natin sa ospital. Ay, wala yan. Oh, kakain tayo. Oh. At ang napakalaking katanungan mga kababayan, bakit hindi nila kinakasuhan ha? Itong si Katibinag. Kaya nga. Alam natin si BBM yung mga kababayan. Binanggit ni Katibinag Hindi yan pwedeng magsampa ng kaso. Pero si Liza Araneta Marcos mga kababayan, pwede magsampa ng kaso sa kanya. Hindi sinampahan ng kaso si Katibinag. Ang dami niyang binanggit na personality Pati si Tony Boy. Hindi nagsampa ng kaso mga kababayan. At yung mga kasamahan ni BBM, bakit walang nagsampa ni isa? At ang nakapagtataka, ni isang mainstream media mga kababayan, walang pumick up dito sa napakalaking pasabog. National issue ito mga kababayan di ba? Dahil ang sinasabi nito si Katibinag is tungkol na sa presidente. Bakit wala man lang ni isang mainstream media ang pumick up? Nakakapagtaka ba? Kung kay Duterte yan mga kababayan, kahit pa chismis, Kaya nga. hindi ka chismis, headlines agad. Publish agad ng mga mainstream If you media. have everything naman, why are you doing it? Alam ko naman na they're doing it, you know? Wow. I know They're doing that. it. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. 22. Gumagamit daw talaga. Siya NBI. Imbestigahan niyo daw si Katibinag. Walang takot si Binag. Handang humarap si Binag sa inyo NBI. Bakit tahimik kayo? Eto mga kababayan ha. Tayo na nakikinig lang dito kay Katibinag mga kababayan, hindi natin makukumpirma kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi hindi. Dahil siya lang ang may alam mga kababayan So challenge natin ng NBI mga kababayan ng malinawan ha. Imbestigahan niyo si Katibinag. Eto na sinasabi niya kung totoo hindi. Nang sa gayon malinawan din kami. At nang matapos na ang issue mga kababayan hindi ba kayo napapagod dito? Para once and for all matuldukan. Yung first 2012. 2012 yun. So like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street. Yeah, sa bahay nila. Yeah. So, Hanggang ngayon mga kababayan ang videong ito kung makalat pa rin sa internet, andun pa rin sa YouTube ni Maharlika mga kababayan. then nakita ko, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, Hi! Hi! Who are you? Who are you? Hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Inaalok Daw, mga ng kababayan. pulburon. Do you want? Oo, sabi ko, do you want? So sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, diba? So, you know, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry, I don't do that. I don't do that. Why are you Lisa. here? So why are you here? Taray? Do that. Sabi niya, why are you Lisa. here? Why are you here? Biglang You're not nagtaray. supposed to be here. Dahil hindi ka sumisinghot sa alok. Sige Lisa, kasuhan mo daw ito si Katibinag para magkaalaman. Bakit hindi mga kababayan? Kaya nga, yan. Ha? Ito na. NBI Director. Ha? Kasi kinakasuhan nyo si Harry Roque at si Maharlika sa pagpapalabas ng pulburon video ni Bangag. Ha? So ngayon, ito na. Imbestigahan nyo si Katibinag kasi siya is first-hand, first-hand information niya yan. Siya mismo, inaalok ni Lisa Marcos ng pulburon. At mismo siya ang nakakita. Na magsinghot sila na dumudugo na nga daw yung mga ilong na parang wala lang sa kanila. Dumudugo na sa kasisinghot. At besides, yung
Amy Marcos, nagsasabi na dyan. Dito medyo mayroong ibig sabihin yung pagsasabi ni Amy Marcos dito, na nakikita niya na dumudugo na yung ilong ni Lisa, na habang nandoon daw sila sa sa hotel, Peninsula Hotel ba yun? Minimension na kanina, medyo kasi mahina yung boses ni Amy Marcos. Tapos nakita niya dumudugo daw yung ilong at si Tony Boy. Tapos sinasabihan na nagpanic daw siya. Sabi niya, ay dalhin sa ospital para ganyan. Pero pinunasan lang daw ni butod ng kamay niya. Sabi niya, ay wag na, wala yan. Sanay na sanay, alam na alam ni Lisa butod na yan. Siguro palaging nangyayari na yang dumudugo. Kaya para sa kanila, parang wala lang. O sabi na rin ni Cathy, na nakikita niyang dumudugo yung mga ilong. Pero parang wala lang sa kanila. Dahil alam na nila na yan ang side effect. Talagang ganyan. Pag sumisinghot ng cocaine. Sino pa? Kanina, mayroon akong narinig na video, yung classmate ni Bangag Marcos Jr., si Vicente Rafael ba yun? Nagpasabog din na palaging high habang nag-aaral noon si Bangag Marcos Jr., palaging high. Palaging nagpa-party. Tapos humihiga na nga daw sa kalsada. Diyos ko po, barumbado talaga. Kaya hindi nakagraduate. Tapos binuto ng mga puwera sa inyo. Binuto pa. Ginawa pang presidente ang kupal na walang silbi sa bayan. Kahit pa man anak niya ng presidente, hindi siya karapat-dapat magiging leader ng Pilipinas dahil isa siyang drug addict. Sino pa? Marami nang nagsasabi dito talaga na isa talagang drug addict. Di umano si Bangag Marcos Jr. O NBI? Sasabihin nyo pang fake news yung video? Ay, nako, huwag kang magsampa ang NBI Santiago. Si Marcos Jr. ang pasasampahin mo ng kaso. Hindi ikaw. Kasi hindi naman ikaw ang nagsisinghot doon sa video Si Marcos Jr. naman Ginagamit lang kayo ni Marcos Jr. Nagtatago sa palda ninyo. Diyos ko po. Sino pa? Si Nikki Cositing. Isa din yan, nagpasabog na palaging high si Marcos Jr. Sino pa? Marami pang nagsasabi. Si PRRD, nagsasabi talagang drug addict noon, drug addict ngayon. Drug addict na presidente. So ano pang dapat patunayan? Huwag kayong magkaso sa mga taong nagbulgar ng katotohanan. Ang gagawin mo, NBI Santiago, hilain mo si Bangag Marcos Jr. Addictos, ipapadrug test mo, hair follicle, para matatapos ang issue. Hindi nakasuhan ninyo ang nagpapalabas ng katotohanan, mga gunggong, mga ulul. Si Marcos Jr., sagutin niya ang akusasyon na yan. Magpa-drug test siya sa publiko. Yan ang gagawin nyo. Hindi kaso, hindi panggigipit. Okay? Diyos ko po, ilan pa kayang taong magsasabi na drug addict yung Marcos na yan? Tangina. Si PRRD lang, alam na alam niya yan dahil nasa listahan daw ng PDEA. Dati si Marcos Jr. Hindi lang niya pinapahuli kasi nga nirerespeto niya na anak ng presidente. Putang ina, kahit na kung anak ka ng presidente, pag ako niyan, PRRD, makita kong nasa live, pahulihin nyo yan, ipakulong nyo. Kukulong nyo. Walang exempted sa akin. Pag ako ang leader, halimbawa, maswertihin ba? Magiging leader ako ng Pilipinas? Naku po. Hindi lang, mas masahol pa ako kay PRRD siguro. Siguro, papahirapan ko pa yung mga drug addict at mga drug lord pag nahuli.
Ay, naku. Kasi ang mga taong mga ganyan, mga walang kwinta na yan. Mga ano lang, mga salot lang yan ng lipunan. Nang bibiktima ng mga matitinong tao. Kaya mga walang kwinta yan. Mga utak na mga puno na ng druga. Kailangan ng patayin. Yun. Hindi na dahil mga walang kwinta na yan para mabuhay sa bayan. Kaya kung ako ang leader siguro, Diyos ko po, mas masahol pa ako kay PRRD. Yan ang katotohanan.